Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga ka-farmers, nandito naman ako ngayon nagpapakain ng aking mga native pigs. Ayan, sila. Ay, wait lang mga ka-farmers. So kainin ko muna yung yung alagang pato. So ito yung alagang pato, kakainin ko muna. Ayan. So ayan. Dalawa lang yung kanyang yung kanyang sisiw. At saka yun, yung manok na yun mga farmers is akin pa yun manok. So anim yung kanyang sisiw. Kahit malayo doon pa sa itaas yung aming bahay, is napunta pa siya dito. Ayan. Pag uwi niya sa bahay, kakain din siya. Dito kakain din. So yan, dalawang kainan yung kanyang kinakainan. Ayan. So mga ka-farmers, ito pa yung ibebenta namin sana, kaso hindi daw hindi sila bibili ng ganito kalaking ganitong kalaking baboy. Gusto nang mamimili is yung biik. So ayan yung isa na kapatid nito mga ka-farmers is yung binenta ko. Tinawagan ko muna si Tito kung magbebenta siya, kasi yung dito sa kabila mga ka-farmers is hindi niya na ibebenta sana, pero kaso nagpilit yung yung mamimili, at yung mamimili is doon pa sa sa bundok nila dalhin yung biik. So okay naman mga ka-farmers, pero kapag nasa bayan na yung mamimili mga ka-farmers is natatakot na talaga kami, kasi dahil sa ESF ngayon. So kahit mga ka-farmers na doon pa siya sa sa bundok niya padalhin yung biik, so dito ko siya pinapunta. Dito ko lang kinuha ka doon yung biik, at saka dito ko lang binigay sa kanya. So ito mga ka-farmers, ditong lugar na ito is nalagyan namin ng asin at saka Clorox dyan hanggat doon, para for safe na rin hanggat dito mga ka-farmers. Pero ang mapunta dito na mga na mga tao is dito lang sila dito lang sila. Syempre mga ka-farmers, kapag dito ka is makikita mo naman yung mga mga native pigs hanggat dito. Ayan, makikita mo naman, kaso hindi makikita dito ngayon sa video ko, pero kapag dito ka na portion, makikita mo ang laman kung gaano kalaki yung mga biik. So ayan. So ito mga ka-farmers, yung yung nakikita niyo yan nilagyan ko na ng ng gamot. Yan yung gamot na pang spray lang yan, para hindi ng mga ng malagyan ng uod yung kanyang yung kanyang tawag dito, yung ganyan sa kanyang kanyang balat, para mabilis mabilis anong tawag sa Tagalog niya mga ka-farmers. Ayan. So ito mga ka-farmers, hindi pa ako nakapaglinis kasi konti lang yung konti lang yung tubig na dumadaloy dito. Ayan kasi naubos na papunta doon sa pan. Ayan sa pan na dyan, fish pond mga ka-farmers. Ayan na kanilang dyan pinapunta yung mga mga tubig. Ayan. So mga ka-farmers, ayan. So mga ka-farmers, share ko lang sa inyo, nung isang hapon nagpunta dito yung yung kakilala ko doon nung tatrabaho pa ako doon sa sa bayan. Nagpunta siya dito, kaso mga ka-farmers na doon lang siya sa sa kabilang kabilang lang kami isa lang kami ng barangay mga ka-farmers, pero sitio po kami, pero malayo pa doon pa sa kanila, doon pa yung aming proper na tawag dito sa amin. So sitio lang kami mga ka-farmers. So nagpunta siya dito kasi naghahanap siya ng, meron siyang minong pinuntahan doon sa kabila. So meron din silang alagang mga mga baboy, hyper at saka native pigs. So yung na tinrabahuhan ng kapatid niya na nagbabantay ng nagbabantay kasi yung kapatid na cashier doon sa sa bayan is yung kanyang amo na ng binibilhan namin ng mga ng mga feeds ng mga ng mga native pigs at saka hyper, is namatay yung kanyang mga kanyang mga alagang baboy.
So lahat na yun mga ka-farmers is naubos. Syempre mga ka-farmers, kahit nagdi-disinfect pa sila, naubos talaga yung kanilang ang kanilang mga alagang baboy. So sa panahon ngayon mga ka-farmers, sinabi niya sa akin na syempre kailangan talaga natin ng dobling ingat at saka wag basta-basta magpapasok. Yung yung baboy na binenta nila is doon yun nanggaling sa city, yung yung nagkuha. So kaya hindi nila alam na baka yung dahilan yun ng dahilan na may ESF na dala yung ewan na natin yung sasakyan or sila din na kumuha. Kahit mga tauhan pa daw ng ng boss nila yung kumuha doon sa sa bahay ng mga baboy. Tapos yung mambibili is doon pa, malayo pa. Doon pa sa labasan at dinala doon yung mga baboy. Still sa siguro mga ka-farmers dahil sa dala na rin ng hangin at saka yung mga tao siguro napunta doon is merong sakit na dala. So ayan, lahat ng baboy nila mga farmers is naubos. So nagbenta si boss nila ng siguro mga dyan siguro sa mga 30 heads. Pero kaso mga farmers lahat ng inahin naubos talaga. Walang natira kahit biik. Tapos yung sa kabila nila mga farmers na na babuyan is mga native pigs doon. Naubos din mga farmers. So isang lang kami, isang municipality lang kami mga farmers. So ayan, so nagpunta siya dito. Yan din sinabi niya sa akin na wag daw magpapasok kahit sino pa na nanggaling doon sa bayan kasi nakakatakot daw. So yung ginagawa niya kasi may native pigs din siya at hyper. Yung ginagawa niya mga farmers is naglilinis naglilinis. Sorry mga farmers, nabulol ako. Naglilinis siya ng kanyang kamay at saka ng kanyang mga ng buong katawan niya mga farmers. Kasi minsan yung trabaho niya kasi doon siya nagtatrabaho sa pharmacy. So minsan mahirap din. So naglilinis siya, nagpupunas at saka yung kamay niya kasi syempre puyat din sa sa katrabaho, so hindi pwedeng basain ng buong katawan. So ayan, tapos pupunta doon sa kanilang sa kanilang babuyan at nagpapakain siya. Yan lang yung kanyang habilin na sa akin na mag-ingat din ako kasi dati kami magkasama doon sa trabaho. Kaso wala nagbabantay kay yung sa lolo ko mga farmers. So nag-stop ako magtrabaho at dito na lang ako nagbabantay sa lolo ko. Kasi mahirap din na iasa natin sa iban. Sorry, Ilonggo 'yan, iban. Sa iba yung yung responsibilidad natin na mga na dapat sa mga yon sa mga magulang ko yon, responsibilidad nila yon. Pero syempre mga farmers, syempre lolo ko din yon mga farmers. Kung wala sila, wala din ako. So yan, syempre ako na lang yung nagbabantay sa lolo ko kasi ganyan talaga tayo mga Pilipino di ba? So kailangan talaga na hindi naman natin obligasyon yon, pero syempre kung iasa natin sa iba, kahit di ba sabi ni Tito sa akin na sahuran ko daw. So wala naman akong isasahod kasi maliit lang yung yung construction lang yung hindi naman na maliit ko yung construction mga ka-farmers Syempre maliit lang din yung kita ng stepfather ko is 500 lang per day. Tapos yung nanay ko is nagtatrabaho lang doon sa store ni Tito. Yan yung trabahuhan niya. So maliit din yung kita. So ako na lang yung nagbabantay kay lolo ko at makikita ko pa kasi gabi, umaga, minsan talaga pasaway talaga yung matatanda kasi bumabalik yun sa pagkabata So yun lang kasi minsan talaga yung iba hindi nila matiis ang yung magbabantay ng matatanda kahit binabayaran pa sila. So ito na lang mga farmers, ako na lang yung nagbabantay sa lolo ko kahit papaano makikita ko pa yung lolo ko. At syempre masubaybayan ko pa kung yung niya, yung mga kung meron siyang naramdaman. So ngayon mga farmers is yung lolo ko kasi nasisipon at sumasakit yung kanyang ulo. So yan. So kapag gabi gumigising siya talaga mga farmers. So yan lang, tiis-tiis lang mga farmers. Syempre kung yan sa kasabihan ako, kapag yung tinanim mo, kapag masama yung tinanim mo, masama din ang anihin mo. Kapag mabuti yung tinanim mo, mabuti din ang anihin mo mga farmers, di ba? Haho na panaw. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!